Ang magtatanong po dito sa Antipolo City, si Mr. Dionisio Lontoco, isang born again, 76 years old po siya. Narito po. Okay? Purihin ng Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na buhay at nabigyan ako ng pagkataon na magtanong sa kanyang abang lingkod na si Brother Eli Soriano. Brother Eli, narito po ang aking tanong. Pakilinaw lang po itong Colossus chapter 1 verse 15 kung saan mabasa natin doon na si Kristo ay panganay sa lahat ng nilikha. Mayroon pong iglesia na nagsasabi sa akin, hindi dapat sambahin yan sapagkat nilikha lang. Nasaktan po ang aking puso. Pakilinaw lang po ito. Ipagsigawan po ninyo sa buong daigdig para malaman kung dapat bang sambahin o hindi na ang the only begotten Son of God. Marami pong salamat. Magandang gabi sa ating Panginoon. Magandang gabi rin sa inyo kapatid dyan sa Antipolo. Unang-una kapatid, hindi naman nababasa si Kristo nilikha eh. Ang nababasa, panganay siya ng lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, bago nilalang, ang anumang nilalang, nandun na si Kristo. Basahin natin yung 1:1 hanggang 3 ng Juan. Nang pasimula, siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya pala ginawa, nandun na siya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kaya bago gumawa, andun na siya. Ito ng pasimula, sumasa Diyos. At ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kaya anong gawin? Andun na siya. Ibig sabihin, nilikha ba siya? Hindi. Andun na siya nung gumawa ng lumikha. Nung lumikha ang Diyos ng alinmang bagay, nandun na siya. Hindi siya nilikha. Hindi siya ginawa. Panganay siya ng lahat ng mga nilalang. Bakit? Kasi bago pa lumalang, nandun na siya. Bakit siya panganay? Tanungin nga natin, bakit siya panganay? Ibig ba sabihin, siya unang nilikha? Hindi. Kaya ang tawag sa kanya, panganay ng lahat ng mga nilalang kasi bago lumalang, ipinanganak siya ng Diyos. Pinanganak siya ng Diyos bago lumalang ang Diyos. Basahin natin ang Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Umpisa ang anak nasa sinapupunan ng Ama. Anong ginawa ng Ama dun sa nasa sinapupunan niya na anak? Anong ginawa ng Ama? 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Pinanganak pala yung anak. No? Sabi ng Diyos, sa araw na ito pinanganak kita. Ikaw ay aking anak. Bakit anak? Kasi sa araw na ito pinanganak kita. Kailan ba nangyari na ipinanganak ng Diyos ang kanyang anak? Kailan nangyari? 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Yun, nung ipanganak pala siya, wala pa sanlibutan. Ako ang wika iyong inibig bago natatagan sanlibutan. Ang katunayan sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayon, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Wala pa palang sanlibutan, wala pang nilalalang kahit ano. Niluwalhati na ng Diyos ang anak, ipinanganak na niya. Doon pa sa walang hanggan. Yan kapatid na Dionisio. Kaya si Kristo, bago pa itatag ang sanlibutan, bago pa gumawa ng kahit ano ang Diyos, nandoon na siya. Kaya ang tawag sa kanya, panganay. Bakit panganay? Panganay na nilalang, hindi siya nilalang. Panganay siya ng lahat ng mga nilalang kasi bago lumalang, naipanganak na siya ng Diyos. Yun ang kahulugan ng salitang panganay ng lahat ng mga nilalang. Dapat ba siya sambahin?
Dapat ba sambahin? 3:15 ng unang Pedro. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Liwaliwanag, ano? Sambahin si Kristo sa inyong mga puso, sabi ng salita ng Diyos. Yan ang dapat maintindihan dyan. Naintindihan mo, kapatid na Dionisio? Opo, napakalinaw po. Ako po tuwa dahil doon sa Colossus 1:15 na si Kristo pala ay hindi nilikha, kundi ipinanganak. Maraming salamat po. At po, naintindihan ni kapatid na Dionisio. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, kapatid.